Hindi mo alam paano pumili ng kurso, then this video is for you. Itanong mo muna tong tatlong to and hopefully makatulong siya para makapili ka na ng kurso mo. Alright, simulan natin sa number 3. Ano ba yung kurso na passionate ka? When I say passionate, hindi yun yung iniisip nyo na course na gustong-gusto nyong kunin. Pag sinabi kong passionate, yung passion kasi, it comes from the Latin word passion. Ibig sabihin, suffering. So kapag pipili ka ng kurso, hahanap ka ng kurso na willing kang maghirap, willing ka to suffer for it. Lahat naman kasi ng kurso mahirap. Meron kang mga pagdadaanan talaga sa kurso na yon. Maraming mga pagsubok. Tas kailangan willing kang pagdaanan yung mga pagsubok na yon. Pag ganun kasi yung mindset mo, prepare mo na rin yung sarili mo mentally of the struggles that you have to endure. Isipin mo ng mabuti yung college course that you're willing to work hard for. Mga college courses na you're passionate about. So punta na tayo sa number 2. I want you to think about practicality naman. Actually, ito yung tanong ng mga parents. Naniniwala din naman ako, it's important to consider. Diba sasabihin nila, yung mga parents natin, anak, yung kursong pinili mo, anong magiging trabaho mo niyan in the future? Which is totally understandable kasi dun ka naman talaga papunta. So of course, titignan mo, ano ba yung mga potential careers nung pinili mong kurso? Kumusta yung demand niya in the job market? Kumusta yung kita? Good ba yung earning potential niya? In terms of job security, magiging stable ba at sustainable yung career mo? And then last one, number 1, isa rin to sa mga pinaka-importante na dapat mong tanungin sa sarili mo, kung afford mo ba yung kurso? Or kung pag-aaralin ka, afford ba ng magpapaaral sa'yo? Kasi mahal din mag-college siya, may tuition fee, may miscellaneous, may other expenses pa na kailangan like materials or equipments na kailangan sa kurso mo. Tapos, may mga courses na mas mahal kesa sa mga ibang kurso. Kung problema mo naman ang pera, for example, wala talagang pera, gusto mo mag-aral, gusto mo mag-college, kasi you want better opportunities for you, you wanna invest in yourself. Ang gagawin mo ngayon, mag-a-apply ka sa mga scholarships. Pwede ka mag-apply sa mga state universities like University of the Philippines, UP, at saka marami pang ibang state universities. Check nyo na lang. So doon, subsidize yung tuition. Wala na kayong babayaran na tuition kasi scholar nga kayo. For example, nag-apply ka sa state university, nakapasok ka. Pwede ka pa rin mag-apply ng mga ibang scholarships to help fund your education. Like, yung mga ibang mong expenses like miscellaneous. May mga DOST scholarship na nagbibigay ng allowance sa students nila per SEM, sa mga scholars nila per SEM. Ngayon, pag mag-a-apply ka sa mga ganong scholarship, like DOST scholarship, may mga kurso lang kasi na fina-fund nila. Hindi lahat ng kurso included. Of course, you have to be aware of that. I'm just here to give you hope na pag financial yung problema nyo, you can always look into scholarships or financial aids.